ganito, kasi ako po naniniwala pwede po nating pagsabayin itong pong pagmimina at pangangalaga ng ating kalikasan. Ako po si Ginang Lani B. Trinidad, Senior Environmental Management Specialist at kasalukuyang OIC Menro sa bayan ng Brooks Point po. Kumusta naman po yung programa natin? Okay naman po so far. Meron po tayong mga mangrove tree planting. Yan po ang sinisimulan po natin. At in the future, magkakaroon po tayo ng reforestation program po sa southern barangays ng ating bayan po. Marami po. Kahit po sa marine protection area, meron po tayong ginagawa. So ngayon ma'am, kumusta naman? Kasi medyo yung ibang bayan kasi pagdating ka doon sa implementation ng Net-Zero-City, medyo nahihirapan. Kumusta po sa inyo naman sa Brooks Point? Okay naman po ang 9003. Actually, awardee po ang LGU Brooks Point pagdating po sa upcycling. Meron po tayong katatanggap lamang po na upcycling, best practices in upcycling and crops production sa regional EMB po. So, kumusta naman po yung pagpupondo pagdating doon? Hindi naman ang mga local government unit. Medyo hindi naman po, kaya lang may mga bagay na medyo limited lang po yung pondo ng aming tanggapan, ng Menro po mismo. Anong class ng municipality nga pala natin? First class po ang bayan ng Brooks Point. First class na. Yes po. So ngayon po, kumusta naman ang pakikipagtulungan po ng mga kumpanya sa inyo, ng mga nag-ooperate? Okay naman po. Meron naman po tayong magandang relasyon po sa kanila. Kasi dati rin po akong naging SB member at yung pong aking paniniwala na sila ay magiging partner in development. Nakikita ko po ngayon na hindi na po ako SB member, ako OIC Menro. Nakikita ko naman po. At living witness naman po ako dahil yun nga, nung nakaraan, nakatulong po tayo para sa facilitation ng collection po ng payment ecosystem services na nagkakahalaga po ng 75,300,000+ para sa 2 years lang po yun na operation po nila. Iba pa po yun para sa business permit po nila. Ay, po tayo sa business permit. Yes po. Kasi pagkakangayot, kasi meron namang multi-party monitoring, so active participant po kayo dun sa monitoring. Actually, dahil po ako ay bagong OIC, nitong June 16 lang, hindi pa po ako regular member ng MMT, pero i-work out po ng PGNRO sa atin pong regional director para po maging regular member po ako ng MMP. So ano po yung suporta ng company doon po sa programa ng ating municipal government? Marami po silang mga support Unang-una, ang nakikita ko naman po talaga na mga nagiging tulong nila direkta sa mga tao in terms of employment doon sa kanilang SDMP plus yung doon sa 1% royalty. Pagka po, alimbawa katulad ko po, isa po ako sa nag-request sa kanila na ng mga trash bins para sa aming public market, agad-agad naman po nilang ibinigay. Nag-try po ako ng 6 sets, color-coded trash bins at ibinigay naman po nila agad para sa bayan ng Brooks Point. Yun, naging magandang example po yun kasi yung mga barangays po, binigyan na rin po nila ng mga color-coded bins. In terms of income, mga ilang percent na i-contribute po ng mining industry? Pagdating po sa income, hindi ko po maano yung percentage, pero yung business permit po kasi nila, more or less nasa 30 million ang isang po. Plus yun nga, naibanggit ko po sa inyo, nung nakaraan lang, November 5, kakatanggap lang po ng aming municipal treasurer yung po kanilang bayad sa payment ecosystem services na nagkakahalaga po ng 75,300,000+. Kasi po ang isang taon po niya ay nagkakahalaga po ng 37,600,000+. So times 2, kaya ganun po yung amount. At ako'y naniniwala, kaya po ako nagpursige, i-consider ko po na yung ginawa ko po ay parang outsourcing po dahil po yung pong mga sources, tulad ng nabanggit ko, medyo limited lang po yung pondo natin at kailangan po namin ng malaking bahagi o malaking pondo para po doon sa aming reforestation program, lahat po ng environmental protection program, lalong-lalo na sa southern barangays, tsaka po doon sa aming coastal marine area. Ma'am, baka meron kayong mensahe, panawagan, o baka meron kayong gusto pasalamatan. Si Kunsihal pala ito. Naging SB member po ako 2004 hanggang 2013. So naka 3 terms po tayo at yun, nakabalik po tayo dito sa
pamahalaang lokal noong 2021 na bilang Senior Environmental Management Specialist at ngayon ay kasalukuyang OIC Menro. Isa lamang po, pinapasalamatan ko lang po syempre yung magandang relasyon po natin doon sa mga minahan. Kasi naniniwala ako na sila po yung ating magiging partners in development. Kaya po kailangan meron din po tayong maayos na relasyon sa kanila, pakikipag-ugnayan dahil po pag maayos ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila, mas mabilis pa po yung magiging daloy ng biyaya para sa aming pamalaang bayan. Baka meron kayong mensahe sa hanggang ngayon na hindi makumbinsi doon sa operasyon ng pagmimina. Sa mga hindi po nakukumbinsi pa, siguro, irerespeto po natin yung kanilang paniniwala, pero ako nga po, nagkakaroon po ako ng continuous and massive information education campaign kung saan in-explain ko po kung ano po ba yung sanhi ng nararanasan nating matinding pagbaha at kung ano-ano pa pong kalamidad. Ito po ay may kinalaman sa ating climate change. Kaya po tayo nagkakaroon ng global warming dahil po ang malimit po na nakaka-contribute po nito yung human activities. Tayo pong lahat nagsisigamit ng kuryente, mga sasakyan, kahit po ultimong farmers, yung pong kanilang mga basakan ay talaga nag-i-emit ng greenhouse gas tulad po ng methane, yung pong mga walang humpay na pagtatapon ng basura kung saan-saan or kaya yung nagkakaroon ng open burning, kailangan patuloy po nilang maunawaan sino po ba talaga yung main contributories ng atin pong tinatawag na climate change. Ano po ba yung epekto nito? Para po mas ma-educate po sila at ma-realize po nila na ang ating national government kaya po pilit itinutulak ang industriya ng pagmimina dahil nakikita rin po natin at isa po ito sa main source of income ng national government purposely pang distribute din po or ika nga ay pang supply sa kanyang mga nasasakupan in terms of projects at kung ano-ano pa po yung mga ayuda na natatanggap nila. Minsan sinasabi nga po nila hindi raw po sila nakikinabang, pero ako po nagsasabi sa inyo dahil po mula po sa national government yung inyo pong mga tinatanggap na ayuda, gatuldok man po, lalo na po yung mga empleyado ng gobyerno na patuloy na i-install or nagbibigay ng maling information, hindi po nila alam gatuldok man nakikinabang po sila sa industriya ng pagmimina dahil yun po yung isa sa pinaka-revenue ng ating national government. Kaya pasensya na po kayo, hindi naman po namin kayo pinipilit, pero kailangang mas maging malalim po ang pangunawa po ninyo tungkol po sa climate change para maunawaan nyo po kung bakit ang ating national government ay patuloy na ibinibigay ito. Kasi ako po naniniwala pwede po nating pagsabayin itong pong pagmimina at pangangalaga ng ating kalikasan. Thank you po, Kusyana. God bless po, God bless po. Kusyana pala. Pareho tayo member ng PCL. Kayo rin po dati.